Kaya mayayabang ang mga yan dahil hawak nila ang power ng pera. No more Marcoses, please. Pati po yung mga tauhan nila kasi playing safe lahat eh. Di ba? Badong, asa na kaya si Ted Pailon? Anong asa na si Ted Pailon? Nagpahinga lang dahil Pasko. Kayo naman, no? Nariyan lang yan. Kabahan sila, Boss Bad, sa prayer rally ng iglesia ngayong darating na January 13, 2025. Alam nyo po, kaming mga Duterte supporters natutuwa. Ngayon, ang gagalaiti po itong mga Marcos, bakit daw kami dapat matuwa, suporta daw yun kay Marcos. O di, dapat hindi kayo magalit dahil suporta pala sa Marcos eh. Bakit kayo nagagalit? Kaming natutuwa. Kaming mga maka-Duterte natutuwa, kayong mga maka-Marcos. Ginugulo nyo utak nyo. Sinusuportahan palang presidente nyo. Nagagalit kayo. Sir Bads, Merry Christmas. Tuloy po ang laban. Correct. Tuloy na tuloy. Lori Garcia. May nabasa ako, nagpatanggal daw ng tato sa braso si BP Sara. Alam niyo po, hindi po natin in-entertain dito yung mga ano, no? Kung ano man nangyari dyan, hindi na po importante sa buhay natin. Paglilinaw lang, yung fake survey, tangere lang ang survey nila. Hindi no limit tangere. Wag naman natin sabihin fake. Yan po ay survey talaga na pabor sa kanila. Kita nyo bakit daw natin binabalita yung Archlight? Panay Duterte daw ang pumasok. Sino-sino ba yung mga pumasok doon? Tignan lang natin yung mga ano Ito po kasi. Ayan yung problema sa mga to. Anong gusto nyo? Ayan, no? Duterte to join Sara's legal team versus impeachment. Kabado na naman kayo. Wala kaming pakialam sa inyo lang. Nagsayang lang ng pera ang hearing ng 2025 budget kasi at the end, si Tambalos-los lang ang nasunod. Dapat direct na lang ibigay kay Marcos para wala na sayang na pera, panahon. Buset. Correct. Biruin nyo, imbitahan ka, pasasagutin ka, Shiminit. Nagkaroon pa ng mga Shiminit, nagkaroon pa ng mga pusit. Yung pala, masusunod rin lang si Tambalos-los. Wala rin. Boss Bads, nakita mo ba ang vlog ni Sir Cap Dado? Nagpunta sila ng Christmas party ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Andun si Cap Dado, Sir Metran, si retired De Leon. Okay, tanyo? Welcome na welcome po kay Tatay Digong yan. Akala nyo lang yung mga retired general, walang mga retired PMA officers, walang mga impluensya. Si ano na nga mismo ang si Trillanes na nga mismo nagpapatotoo, di ba? Kaya galit ang mga supporters ni BBM sa rally ng INC kasi nahulog si PBBM sa bitag niya. Boss, tingin mo ba sinusuportahan talaga ng INC si Marcos? Parang si Sara sinusuportahan nila. Ginamit lang nila yung salita ni Marcos kunwari anti-impeachment siya. Kayo naman hindi kayo marurunong. Wala po, hindi po ako INC. Yun po yung sinabi na INC. Sinusuportahan namin si Pangulong Marcos sa kanyang panawagan na wag nang ituloy ang impeachment. Di ba? Ang linaw nun eh. Kung sinusuportahan si Marcos, bakit galit na galit yung mga Marcos loyalists? Ayun eh. Ang tansya ko dyan, baka hindi naman mga si Marcos ang sinusuportahan ng mga nagsasabing loyalist sila. Kasi makikinabang sa impeachment si Martin. Tapos na po si Marcos eh. Di ba? Sarap. Magagaling magnakaw mga bataan ng Marcos pati Romualdez.
Boss Bas, mayroon din bang DDS vlogger sa Cebu? Kasi may prayer rally din kami doon sa Seaside ang venue. Tinagubili na sa pagsamba kagabi, pwede kayo sumama. O yan. O marami po dyan sa Cebu. Yung mga taga Cebu po, nananawagan kami. Ayan po, sa tagubili ng mga taga Cebu, meron po sila sa Seaside. Doon. Kasi buong kapuluan pala to, hindi lang po sa Metro Manila. Sir Badong, Aratilis, punta ba kayo sa January 13? Opo, pupunta po ako. Hindi ko lang po alam kung saan ako pupunta. Meron kasi nagsabi sa ah Liwasang Bonifacio raw at meron naman nagsabi sa Luneta daw. Kaya hindi ko po alam kung saan po ako pupunta. Magkatabi lang naman yun. Sir Boss, hindi nila makapag-signature ng 100T so hindi matutuloy ang impeachment at makaganti ba si BP Inday kay Castro? Ganito po yan, no? Pwede naman po na hindi matuloy ngayon, taon. Pero taon-taon po yan, pwede po nila isampayan anytime. Kaya halimbawa, in reaction po dito sa napipintong malaking rally ng Iglesia ni Cristo, umatras sila. Sa ibang pagkakataon, pag lumamig na, ganyan yung mga yan eh. Papalamigin lang muna, tapos babanat uli. Okay, mukhang aso mga trolls. Good morning, sir. Merry Christmas po. Merry Christmas din sa inyo. Sir, sa Luneta po. Kita-kita tayo sa Luneta. Naroon po talaga ako. Tsak. Umaga pa lang na. naroon. Luwasang Bonifacio po ang meeting place at magmamarcha po papuntang Luneta. Yun pala yun. Yari, nakikialam na IMF. Ayan, ang palatandaan na delikado yung Opo, ay nakalimutan ko no yung IMF po, nako balitang-balita po 'yan noon, panahon po nung araw. Pag yan po ang sinabi kasi nila, dapat daw po na patatagin nila ngayon yung kapital ng Land Bank at saka ng DBP. Kinakailangan daw po na maging maayos yung pangangapital ng Land Bank at LDP. JBP pala. Kaya lang naman po naging hindi nabawasan yung capital nila dahil po dito sa pagbibigay po ng pondo rito sa Maharlikapan na hanggang ngayon hindi po may ipaliwanag. Ayan nga po dapat yung hinahanap kasi legal na pondo po yan. No? Yan nga po dahil po yan ay pera natin, pera po ng Land Bank na bangko natin, pera po ng DBP na bangko natin, dinala nila sa Maharlika Fund, ni hindi nila balak imbestigahan eh. Sir Bad, sana diretso na sa people power na rally ng ANC para matapos kayabangan ni Tamba. Aba, hindi po. Iba po yan. Huwag po nating kulayan yan. Yan po ay Iglesia ni Cristo rally. Tayo po ay kung iniimbitahan po nila lahat, sasama tayo. Hindi po tayo pwedeng manawagan ng people power dyan. Yan po ay rally nila. No? Huwag po nating guluhin. Pinakamasamang tao ang sumagupa, traidorin mo ang taong tumulong at nagtiwala para makabangon ka. Kaya malapit na ang karma ni BBM. Merry Christmas. Correct. Tama yung sinabi ni Michelle. Yung pamilya nyo ay lugmok. Yung pamilya ninyo ay talagang isinusukan ng sambayan ng Pilipino. Pero dahil sa mga Duterte, nagkaroon kayo ng tsansa for redemption. Pero imbis na redemption ang inyong gawin, ewan ko kung anong ginawa nyo. Okay. Sir Boss, kung hindi sila makapag-signature ng 103, so hindi matutuloy ang impeachment at makaganti ba si BP Inday ni Castro Franz? Wala naman po hindi po mapaghiganti yung mga Duterte, no? Hindi naman po sa totoo lang nakita niyo naman nagtrabaho si Tatay Digong, may pinaghigantihan ba?
Wala naman po eh. Sa Luneta po, January 13, 2025. Malamang po sa Luneta. Ang problema kasi namin sa Luneta, jamming po ng ano ron eh, ng yung jamming po ng ano ng mga ah bihira po nakakapag ano ng matino sa Luneta, yung nakakapag broadcast ng live ng matino. Pero susubukan pa rin natin. Kabisado naman natin yung Luneta. Malamang sa ano yan. Diyan kayo sa may Quirino Grandstand. Sir Badong, wala akong problema kay Marcos. Ang dapat sisihin dyan, mga anti-Marcos at anti-Duterte. Kaya pinag-aaway nila magandang samahan ng mga Marcos at Duterte. Tapos na po yung magandang samahan na yan. Ang mismong mga tumira po, yung Martin Romualdez po ang tumira sa mga Duterte. Isang ano nga, natakam ako rito sa Oh. Okay. Sinong may sabi hindi makapaghiganti? Maraming mayor na kahit didawit sa droga, dinadawit kasi di siya suportado ng eleksyon. Sino po? Sino pong mayor ang hindi dawit na dinawit sa droga? Sino po? Si Mabilog ba? Si Mabilog ba yun? Hindi napatakam ako dun sa binabad mo na yung bangus. Ha? Mag-ihaw naman tayo ng bangus kasi panay-karne tayo. Maligayang Pasko, Sir Baz. Wag po tayong mga generalization. Sino po yung mga mayor na yan? Dito po, totohanan po dito. Banggitin nyo po yung mga mayor at yung mga tagarian po sa kanila magsasabi kung yan na involved o hindi. Mga sinabi mo eh. Dalawa lang para maging mga. Energy Secretary si Rapi Tulfo, bakit pinakamahal ang bayad sa kuryente compared before? Hindi po siya Energy Secretary, siya po yung committee siya po yung chairman ng committee ng energy. Yun nga, 'di ba? Hindi niya napapababa lechon paksiw ba yan? Hindi po. Fruit salad. Ito talagang kongreso na pinakababoy, pinakamarumi na nakita ko, cheap and so unintelligent, parang mga tambay lang sa kanto, mga pag-uugali. Correct. Para ni-normalize po yung, ewan ko, yung garapal ba? Alam mong ang dami ng pera ng bayan na hindi may paliwanag, pero nag-insist sila na ang tanging problema ng Pilipinas ay mga Duterte. Hindi ko maunawaan eh. Talagang hindi ko po maunawaan yun. Okay. Binayaran na kaya ni BBM ang utang ng Pilipinas kaya pasalamat na. Binayaran daw ni BBM ang utang ng Pilipinas. Diyos ko po, mag-research ka muna, Jerry Dalagan. Kabadong pwede ho ba alalamin kung anong magagandang batas at proyekto na hain at naipagawa ng sikat na taga-kahol ng pinuno ng Bigong Pilipinas? Alam niyo po, Alfredo Bahaynon, tanong niyo po yan sa mga vlogger nila. Kasi kung ako po tatanungin niyo, wala. Ayuda lang. Si Mabilog ang boss ni Jaguar, ano sinasabi mong paghiganti? Bobo ka ba? O kaya nga sabi ko, sino pong mayor yung sinasabi nyo? Baka si Mabilog at Loot yung pinagtatanggol niyang commenter. Kasi po, may mga taga-check dito, meron dyan taga sa kanila. Good morning, Merry Christmas, Boss Buds, keep safe and God bless po from Cebu. Hanggang ngayon po, sinasabi po ni ni Senator Bato na involved yung mga yan.
Bakit kayo nagtago? Sabi ni Senator Bato. Isang grupo kaming siklista sa Road 10, punta ng Luneta. Hanapin namin kayo. Jojo Nicolas. Yan. Talagang di ka makaunawa kasi bayad ka. Ikaw nga tinatanong ko. Yan ang problema sa iyo. Dito po kasi, totohanan po ang laban dito. Pag may sinabi kang mayor na in-involve ni Tatay Digong dahil kalaban niya sa ano, hindi po kinakailangan ni Tatay Digong. Wala pong mayor na in-involve niya po sa droga. Magbigay ka nga kako ng halimbawa. O, 'di ba? Wala ka namang masabi. Mahirap po 'yun. Ang dami pong mayor eh. 'Di ba? Sino po diyan ang in-involve ni Tatay Digong sa droga? Talagang di ka makaunawa kasi bayad ka. Wala tayong magagawa. Placido Cuenca, ganyan lang ang utak mo. Tanggalin na kita kasi ayaw mo naman sumagot. Mahirap po yan eh. Totohanan po sinasabi natin dito pag hindi po nila masagot. Nagsabi siya may mga mayor daw na in-involve ni Tatay Digong. Sinong mayor? Bayaran daw ako. Ebidensya tayo rito. Duterte lang ang magaling. Walang perpektong admin pero si Tatay Diggs lang ang may buto para tumindig kung alam niya na tama at para sa ikagaganda ng buhay ng Pilipino. Dapat hulihin ang vlogger na nagkakalat ng fake news. Merry Christmas. Sino yung vlogger na yan? Alam niyo po, baka naman hindi vlogger yung mga yan. Dapat don't forget 4th Infantry Diamond Division, hawak niyan 6 na batalyon. Dynamic Force. Andito pa kami. Si Mabilog, natakbo pang mayor. Tong mga bobo, ninanakawan na, tubos na pera ng bayan. Tatanga-tanga pa rin, kabwisit. Walang Mike Duterte. Walang maka-Duterte na bayad. Alam niyo po, mga barat po ang mga Duterte. Wala pa po ako na natatanggap mula sa walang bayad-bayad sa mga Duterte. Alam niyo po, hindi po, kasi po binigyan ko siya ng chance eh. Mahirap po yun eh. Nag-akusa na siya, tapos dapat kasi kina-challenge mo yung mga nag-accuse, di ba? Tapos instead po na sagutin niya, sasabihin lang naman sinong mayor eh. Wala po siyang masabi. Ngayon, akusahan niya na lang ako ng bayaran. Wala pong katapusan yun. Automatic ang pagkalta sa utang ng Pilipinas at hindi lang si BBM nagbabayad ng utang. Hindi po kasi ang pinalabas nila noon, binayaran na ni BBM lahat ng utang eh. Yan po yung mali doon eh. Samantalang, yan po, parang ano po yan eh. Para lang po maunawaan nyo, yung may mga utang po sa GSIS, SSS, at saka sa Pag-ibig. Automatic po yan. Pag nangutang ka, meron ka ng mode of payment, di ba? Halimbawa, umutang ka ng pabahay sa Pag-ibig o magbabayad ka for 30 years ng 2.4, 2.495 o 2.5. 30 years ka magbabayad ng 2.5. Automatic na po yun. Yung pong binabayaran, yung hulog lang yun sa utang natin. Bakit kahit walang bayad ay maraming supporter ang mga Duterte? Dahil tulad ko, gusto natin maayos na bayan. Hindi kailangan ng bayad para sa magandang bayan. Correct. Sino po sa inyong binayaran ni Duterte? Wala, di ba? Pero nanonood po kayo sa amin. Ang tanong, kumikita ba kayo pag nanonood kayo sa amin? Wala rin kayong kita, di ba? Kami po kumikita eh. Nakukuha nyo po. Kami po, kaya yung mga nagsabi na bayaran kami, kaya ano, hindi po. Marami pong maka-Duterte, kaya kumikita po sa YouTube at sa Facebook at sa iba pang larangan yung mga maka-Duterte. Bakit po maraming Duterte vloggers kahit walang bayad? Kasi nga po, dahil popular ang mga Duterte at maka-Duterte ka, marami nanonood sa iyo. At pag marami nanonood, kumikita ka. Kayo nga, hindi kayo kumikita, Duterte pa rin kayo. Akala kasi ng mga tao na to, palibasa sila, mga mukhang pera. Palibasa sila kaya sumusuporta dahil siguro naaambunan.
lahat ng tao katulad nila mag-isip na susuporta lang pag mayroong mapakinabang. Hindi po gano'n ang mga Duterte. Marami pong walang pakinabang sa Duterte pero tuloy-tuloy ang suporta. Hindi nga mapalitan ni Tatay Digong ang lumang kulambo niya, magbayad pa kaya ng vlogger. Greeting to the Philippines. Kaya po, hindi po kayo, wag po kayo magtaka bakit po maraming Duterte vloggers. Kasi po, marami pong may gusto sa mga Duterte. Marami pong, sabi ko, tama yan. Sana tumakbo si Jonathan Morales. Sabi ko sa kanya, pag tumakbo ka, suportahan kita hindi tumakbo. Yung mga hindi legit na vlogger views ang hinahabol. Kaya kung saan-saan sila kakapit, wag magpalin lang. Correct. 'Di ba? Yung mga palipat-lipat. Tayo po, hindi po tayo. Marami nag-akusa lang sa atin na hindi tayo tunay na Duterte. Pero buhat po na nagsimula tayo rito, mapa-PBBM ako O di good for you. Wala namang problema doon. Hindi naman po kami nagagalit na may BBM na narito. Di ba? Makinig lang kayo. Wag lang kayo mambabastos.